Kung OFW ka at kukuha ng 1.2 million pesos na kotse gamit ang car loan, posibleng may halos 400,000 pesos na extra cost over time na hindi mo agad napapansin. Tingnan natin yung actual math para mas malinaw yung buong picture. Ang car loan, hindi masama. Sa totoo lang, malaking tulong siya kung kailangan mo ng sasakyan agad para sa pamilya o sa trabaho. Pero ang problema, maraming Pinoy ang pumapasok dito na hindi alam ang buong cost. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Sa Pilipinas, karamihan ng car loans gumagamit ng tinatawag na add-on rate. Ibig sabihin yung interest hindi kinukompute base sa natitirang balanse mo habang nagbabayad ka. Kinukompute siya sa buong loan amount at naka-fix na siya for the entire term. Ibig sabihin nito, kahit pa buwan-buwan kang nagbabayad at pababa na yung utang mo, parang hindi nagbabago kung paano kinukwenta yung interest mo sa simula. Parang binayaran mo na agad yung interest kahit hindi pa tapos ang loan. Sandali lang, dito na madalas nagkakaroon ng misunderstanding. Kasi pag tumingin ka sa ads o kinausap mo yung agent, ang maririnig mo, "Sir, 5% lang, 6% lang, 7% lang. Mukhang mababa, mukhang good deal." At dahil doon, ang iniisip ng karamihan, mura lang ang interest. Pero hindi pa yan ang buong kwento. Yung nakikita mong 5% o 6%, add-on rate yan. Not the real effective rate na binabayaran mo over time. Magkaiba sila. At kapag kino-convert mo yan sa totoong cost, yung parang apple-to-apple comparison sa ibang loans, ang lumalabas nasa around 10% hanggang 12% per year ang effective rate. Ulitin ko, kasi importante to. Hindi 6%, hindi 7%. Mas malapit siya sa doble kapag tiningnan mo sa totoong epekto sa pera mo. Pero sandali, may isa pang bagay na kailangang malinaw. Akala ng marami, kung 10% per year ang interest at 5 years ang loan, ibig sabihin 50% ang total interest. Hindi ganon. Hindi ito pure diminishing balance loan, add-on rate ang gamit. Pero kahit ganon, hindi rin siya simpleng 10% times 5 years kasi hinahati pa rin yung bayad mo over time. Kaya hindi mo binabayaran yung buong utang at interest sa isang bagsakan. Kaya sa dulo, ang total interest mo usually nasa around 25% hanggang 30% ng inutang mo. Sandali, isipin mo ito. Kung umutang ka ng 1 million, hindi 100,000 o 150,000 ang interest mo. Mas malapit siya sa 250,000 pesos hanggang 300,000 pesos over time. At dito mo ngayon makikita kung bakit maraming taong nagugulat sa total na binabayaran nila sa dulo. Hindi dahil may mali sa loan, kundi dahil hindi nila nakita yung buong math from the start. At klaruhin natin, hindi ibig sabihin nito masama ang system. Ganito talaga ang structure ng car loan sa Pilipinas. Ginagamit ito para maging predictable ang monthly payments at mas madaling i-budget. Pero bilang borrower, importante na naiintindihan mo kung paano siya gumagana. Kasi once pumasok ka sa ganitong loan, nakaset na ang structure. Hindi mo na siya mababago habang tumatakbo na. Kaya bago ka pumirma, hindi lang monthly ang tinitingnan. Dapat malinaw sa'yo kung magkano talaga ang binabayaran mo at kung paano kinukompute ang interest para hindi ka nagugulat sa dulo. Ngayon gawin nating konkreto. Gamit tayo ng actual bank computation para mas realistic. Ito mismo galing sa BDO website Auto Loan Calculator as of April 2, 2026. Amount of car for financing, 1.2 million pesos. 20% down payment, 240,000 pesos. Loan amount, 960,000 pesos. Ang term, 5 years. Effective rate, 9%. Ngayon makikita mo dito, ang monthly mo, 20,128. Pwede na natin i-round up sa 20,000 pesos per month. At dito pa lang, maraming napapapayag. Kasi 20,000 pesos,
mukhang manageable. At to be fair, ito talaga ang purpose ng car loan para mas spread ang payment at hindi mo kailangan maglabas ng malaking cash agad. Pero sandali, para mas maintindihan mo talaga, tingnan natin yung total. 20,128 times 60 months equals 1,207,680. Idagdag mo yung down payment, 1,207,680 plus 240,000 pesos equals 1,447,680. Ibig sabihin mula sa 1.2 million, ang total na babayaran mo over time nasa around 1.44 million. So roughly, nasa 240,000 to 250,000 ang cost of financing over 5 years. At kung mapapansin mo, tugma ito sa sinasabi ko kanina, around 25% ng loan amount. At kasama dito yung benefit na hindi mo kailangan bayaran ng buo upfront yung sasakyan. Ngayon, may isa pang detail dito. May loan-related fees na around 17,760. Standard ito sa proseso ng loan para sa approval, documentation, at processing. So ang mahalagang takeaway dito, hindi naman kung mabuti o masama ang loan, kundi magkano ang kapalit ng convenience at flexibility na ibinibigay nito. Ngayon ang tanong ko sa iyo, kung alam mo na upfront na ganito ang total cost, mas mababago ba yung desisyon mo? Hindi para umiwas, kundi para mas maging intentional sa pagkuha ng loan. Ngayon, hanggang dito, ang nakita pa lang natin ay ang cost ng financing, yung interest at loan-related fees. Pero sa actual na experience ng may car loan, may iba pang cost na kasama na kailangan mo i-consider. Hindi ito hidden, pero madalas hindi siya napag-uusapan upfront. Unang-una, insurance. Kapag nag-car loan ka, required ang comprehensive insurance. Typical niya nasa around 20,000 hanggang 25,000 pesos per year, depende sa sasakyan. Gamitin natin ang 25,000 pesos para simple. 25,000 pesos times 5 years equals 125,000 pesos. Ngayon idagdag natin sa financing cost kanina na around 240,000 pesos. 240,000 pesos plus 125,000 equals 365,000 pesos. Sandali, wag muna tayong mag-conclude kasi hindi pa rin tapos. May mga additional cost pa over time tulad ng rehistro, maintenance references, at iba pang expenses na kasama sa ownership. Hindi naman sobrang laki per year, pero over 5 years, pwede itong umabot ng around 40,000 hanggang 60,000 pesos. Gamitin natin 50,000 pesos para simple. Ngayon, pagsamahin natin lahat. 240,000 pesos financing cost, 125,000 pesos insurance, 50,000 pesos other cost. Total, around 415,000 pesos over 5 years. Ngayon, importante, hindi ito nawawala na pera. Ito yung kabuuang cost ng pag-finance at pag-own ng sasakyan over time. At kapalit nito, nagkakaroon ka ng access sa kotse agad. Hindi mo kailangan ilabas ang buong 1.2 million upfront at mas manageable ang cash flow mo buwan-buwan. Pero bilang decision maker, mahalaga na alam mo yung buong picture. Kasi kung monthly lang ang titingnan mo, 20,000 pesos. Madaling sabihin na kaya. Pero kapag nakita mo yung total over time, mas nagiging malinaw kung gaano kalaki yung commitment. Ngayon tanong ko sa'yo, kung alam mo na upfront nasa around 400,000 pesos ang total cost over 5 years, mag-iiba ba yung approach mo? Hindi para umiwas, kundi para mas maging intentional kung kailan ka kukuha, gaano kalaki ang down payment mo at anong sasakyan ang pipiliin mo. Ngayon, bakit importante na malaman mo to? Kasi kung alam mo ang totoong cost, mas makakapag-decide ka kung anong setup ang pinakamaganda para sa'yo. Hindi ka nagugulat, hindi ka nagsisisi. Kung kukuha ka ng car loan, pwede mo itong gawing mas efficient. Mas malaking down payment para mas lumiit ang interest na babayaran mo.
Mas maikling term para mas konti ang total na babayaran mo. At piliin mo yung sasakyan na pasok talaga sa budget mo. Not just monthly, but total cost. Ngayon may isa pang option na pwede mo i-consider, lalo na kung hindi pa urgent ang pagbili ng sasakyan. Instead na gamitin agad ang pera mo for down payment at ibang cost related sa loan, pwede mo muna siyang palaguin. Halimbawa kung isipin mo yung total cost over time, nasa around 400,000 pesos. Pwede mo itong ilagay sa Pag-ibig MP2 na historically nagbibigay ng around 6% to 7% interest per year. At 6%, that's roughly 24,000 pesos yearly. Hindi man siya kasing bilis ng ibang investment, pero relatively stable siya at low risk. Ngayon, hindi ibig sabihin nito na mas maganda ito kaysa car loan. Magkaiba sila ng purpose. Ang car loan nagbibigay sa iyo ng access sa sasakyan ngayon. Ang investment naman, pinapalago ang pera mo over time. Pero ang importante, may comparison ka. Nakikita mo na ngayon magkano ang cost kung kukuha ka ng loan at magkano ang potential earnings kung palalaguin mo muna ang pera mo. At dahil alam mo na pareho, mas nagiging malinaw kung alin ang mas bagay sa sitwasyon mo ngayon. Sa dulo, hindi ang tanong kung car loan o cash. Ang tanong, naiintindihan mo ba ang buong cost ng desisyon mo? Kasi ang car loan, pwedeng makatulong or pwedeng maging mabigat. Depende kung paano mo siya ginagamit. Kung gusto mong makita kung saan mas pwedeng palaguin ang pera mo, may videos ako tungkol yan, especially sa MP2. Pwede mong panoorin next.